Salamat, babe. Hindi kasi ako makakampante hanggat hindi ko pa nalalaman sino yung tunay na ama ng dinadala kong bata. Hindi matatanggal yung guilt na nararamdaman ko, babe. Para mapanatag yung loob ko at sagot na natin yung mga tanong natin, pwede bang magpa-paternity test ka? Babe, sorry kung nabigla kita, pero yung DNA test lang kasi yung naiisip kong solusyon para mabura na lahat ng doubts natin. Para naman magka-peace of mind tayo. Paano kung yung resultang lumabas hindi yung na-expect nating outcome? Di ba mas masakit yun? Mas mabuti nang alam na natin ngayon pa lang, babe. Kasi naman habang buhay tayong may mga iniisip na tanong o pagdududa. Alam mo, babe, hindi naman importante kung malaman natin kung sino yung totoong tatay ng bata. Hindi naman magbabago yung trato natin sa kanya eh. Mahiging mapagmahal at mabuting magulang tayo para sa kanya. Pero babe... Tsaka huwag na natin i-associate yung bata kay Leon. Huwag na natin hayaan na i-spoil niya yung happiness na blessing na yan. Hindi ka na niya bihan. Huwag mo hayaan kontrolin ka pa rin niya. Lagi mo lang tatandaan na ako at ako lang ang tatay ng batang dinadala mo. Naintindihan mo, babe? Kalimutan mo yan. Tay, hindi po talaga titigil si Nalakdan hanggat di nila tayo nakukuha. Tay, natatakot po ako. Paano kung sa susunod matsyempuhan nila ako? Parang awa mo na, umuwi ka na, Tay. Lumayo na tayo dito. Anak, basta huwag ka munang lumabas para wala makakita sa'yo. Magdoble ingat ka. Alam mo naman yung gagawin mo eh. At lahat ng sasabihin ng usa, pakikinggan mo, ha? Intindihan mo? Tay, di ka po ba talaga uuwi kahit muntik na akong makuha ng mga kalasag? Onting tiis pa, anak. Mabawi ko lang si Christy, uwi ako agad sa'yo. Mas importante pa ba yan, Tay, kaysa sa kaligtasan ko? Sana naman, Tay, wag puro si Christy yung unahin nyo. Tay, itigil nyo na yung pagsusumiksik sa taong di naman kayo pinapahalagahan. Tay, baka nakakalimutan mo may anak ka pa. Nandito pa ako, tayo. Tay, wag niyo naman akong pabayaan. Babe, hindi mo kailangan mag-sorry. Nakausap ko si Jeff kanina and he made me realize na malaki ang magiging advantage kung malalaman natin kung sino totoong ama ng bata. Teka. Ibig sabihin ba nun pumapayag ka nang magpa-test tayo? Yes, babe. Payag na ako sa gusto mo. Para sa peace of mind na rin nating dalawa. At saka isa pa, mas madali natin siya mapoprotektahan kung malalaman natin ang totoong resulta. Pero paano kung iba sa gusto natin ang lumabas na resulta? Kahit ano pa ang kalabasan ng paternity test, wala namang magbabago eh. Tatanggapin at mamahalin ko pa rin siya. Kasi kahit na anong mangyari, anak natin yun. Glenn, yung resulta ng test na to, gaano ka-accurate yun? 99.9% po ang accuracy ng NIPP o Non-Invasive Prenatal Paternity Test. Ito rin ang pinakamabisang paraan para ma-establish ang paternity bago pa man ipanganak ang bata. Dugo lang ba ng asawa kayong kailangan o meron pang iba? Kukuhaan ka rin namin ng cheek swab, sir. Ipagkukumpara namin ng DNA profile ng fetus at ng DNA profile nyo para malaman ang probability of paternity.
Glenn, yung resulta ba, gaano kabilis yun bago lumabas? Mga 1 to 2 weeks, ma'am, ang kailangan hintayin. After that, malalaman nyo na kung si Jordan ba talaga ang biological father ng dinadala niyong bata. What the hell is this? Aalis ka? Di ba, ito naman yung gusto mo. Kaya pakasaya ka na, uwi na akong probinsya, kailangan na ako ng anak ko. Nababaliw ka na ba? Paano si Christy? Di ba may agreement tayong dalawa? Nababawiin mo si Christy para makuha ko na si Jordan. Hindi na kaya ng konsensyo ko na pinababayaan ko yung anak ko. Kailangan ako ni Billy. Kaya kahit masakit sa loob ko na sumuko, bababayaan ko na si Christy. Total mo, hindi naman na maghihiwalay yung dalawa dahil magkakaanak na sila. Hindi ka, alis na parang. Huwag mo akong diktahan ng gagawin ko! O paano kung sabihin ko sa'yo na meron ako nakitang papers na paternity test? Paternity test. Ano yun? My God. I'm sorry. Nakalimutan ko, pinalaki ka nga pala sa bundok. Yung paternity test, ginagawa yon para malaman kung sino ang tatay ng pinagbubuntis ni Christy. So, ibig sabihin, hindi siya sure na kay Jordan yon. Paano kung sa'yo yung bata? Aalis ka pa rin? Totoo ba yung sinasabi mo? O inuuto mo lang ako para hindi ako umalis? Tomo, ako nasasaktan ako! Hindi ako nag-iimbento. Ako mismo nakakita ng lab request form nila. Kuya, can't you see? This is our chance. Kung ikaw na nga talaga yung tatay ng pinagbubuntis ni Christy, eh di ito na yung way para mapaghiwalay natin sila. Kuya, paano yung anak ko? Inaasahan na ako ni Billy na uuwi na ako sa kanya. Kuya, makinig ka sa akin. Alam kong importante sa'yo yung panganay mo. Pero ngayon ka pa ba give up kay Christy kung kailan magkakaanak na kayo? Hindi ba dapat mas ipaglalaban mo siya dahil magiging pamilya na kayo? Kaya pag-isipan mo mabuti. Kung tatanga-tanga. Hanggang kailan ka ba manggugulo, ha? Nananahimik na ako. Masaya na ang pamilya ko. Kaya pakiusap lang. Tantanan mo na kami. Kilala mo ako, Christy. Alam mo, hindi ko basta-basta sumusuko. Lalo na ngayon na may nalaman ako tungkol sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Tigil mo yung bibig mo. Kung ayaw mo, putulin ko pa yun sa mandali. Ayun. Sagutin mo yung tanong ko. Ako ba yung ama na dinadala mo? Hindi ko gusto yung pinapahiwatig mo eh. Ako yung tatay ng dinadala ni Christy. Sure ka? Eh kung sigurado ka, bakit ka nagpapapaternity test? Kanino mo nalaman yan? Doesn't matter how I found out.
Concerned lang naman ako sa'yo. It must be really hard and painful being reminded na nag-cheat sa'yo yung first wife mo. Maati mo pa rin ba siya pakisamahan kapag nalaman mo na bunga yun ng pagtataksil niya sa'yo? Huwag kang ang hibang, Leon. Maling balita yung nakarating sa'yo. Oo, buntis ako pero hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kay Jordan ang baby ko. Kaya huwag kang mag-ilusyon dyan sa utak mo na magkakaanak tayo. Jordan yung tinadala mo. Nasaan yung pruweba mo? Bakit? Ha? Ano kailangan patunayan sa'yo? Kung ayaw mong maniwala sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Basta alam ko, hindi mamamatay tao at kriminal yung tatay ng anak ko. 4 na taon mo akong niloko. Kaya hindi mo na ako mahulog. Aalamin ko ang lahat tungkol dyan sa dinadala mo. At kapag ako ang ama ng batang yan, walang makakapigil sa akin na pawiin ka. Naiintindihan mo? Hindi mo na ako makukuha. Kami ng bata, kami ng baby ko, ha? Hindi mo na kami nakukuha. Magkakamatayan lang tayo bago mangyari yon. Akala ko mapagkakatiwalaan kita. Bakit mo sinabi kay Sarah na nagpa-paternity test kami? Tahan-tahan ka sa pagbibintang ka. Wala akong sinasabihan na aksyon yun ni Christy. Lalo na kay Shaira. Paano niya malalaman kung wala man nagsabi? Ano, hospital nagsabi sa kanya? Hindi nila pwedeng gawin yun, Jeff. O, nagtanong ka pa. Hindi ka naman maniniwala sa akin? Masisisi mo ba ako? Eh pagdating doon kay Sarah, umiiral yung pagkabalimbing mo. Kanino ka ba kampi? Sa kapatid mo kay Shaira. Alam mo, kung ganyan kababaw ang tingin mo sa akin, maybe I should rethink kung kanino ako papanik. Bahala ka sa buhay mo kung ano gusto mong isipin. Basta ako malinis konsensya ko. Shay, nagmamadali ako. May di-discuss ka tungkol sa event tonight kay Jeff na lang, please. Hindi ako nandito para sa event. Nakalimutan mo na ba ako ng araw ngayon? It's our 4th anniversary, simula na maging tayo. Kalimutan mo na yung tampo mo sa akin. Tara, mag-celebrate tayo. Ha? Let's go. Shay, wait. Tingin ko hindi na tama na mag-celebrate pa tayo. Our relationship is over. Hindi na importante sa akin tong araw na to. Ang mga anniversaries na sinaselebrate ko lang ay yung with Christy. Dahil siya yung asawa ko. So please, I have to go. Jordan, please don't do this. Jordan, please, huwag mo naman akong baliwalain. Hanggat hindi pa nata-terminate yung kasal natin, asawa mo pa rin ako, Jordan! I deserve your time! I deserve your attention! Stop this car, please! Mag-usap muna tayo, Jordan! Jordan, please! Han, please, kausapin mo muna ako! Please! Tumigil ka na! Ayaw mo ako kausapin? Ha? Ayaw mo? Sige! Patay mo na ako! Anong ginagawa mo, Shay? Sige na, ito naman yung gusto mo, di ba? Sige, sagasaan mo ko! Oh! Shaira! Sige na! Ano ba hinihintay mo? Sagasaan mo na ako! Ito naman yung gusto mo, di ba? To get rid of me, go! Result of the procedure that we conducted. As stated there, hindi nag-match ang genetic markers ng alleged father sa batang dinadala mo. The probability of paternity is 0%. Ibig sabihin nito, hindi si Jordan yung ama ng bata. Kailan mo ba bubuksan yung mata mo? Nang makita mo yung katotohanan na hindi naman malinis yung babaeng yon? Ha? Bunga ng pagtataksil niya sa'yo yung pinagbubuntis niya! And
anak ng ibang lalaki yung pinagbubuntis si Christy! Patutunayan ko sa'yo na mali ang binibintang mo. Kapag nakuha ko yung DNA result mamaya, ibabalandra ko sa pagmumukha mo para tumikom na ang buwangan mo sa pag-iimbento ng mga kwento. Glenn, sigurado ka ba sa mga resultang to? Baka naman nagkamali lang tayo sa mga test, sa procedure. Ma'am, the procedure that we conducted is highly reliable. Mrs. Manansala, imposible po na maging mali ang result dahil extremely accurate ang non-invasive prenatal paternity test. Hindi. Baka pwedeng ulitin natin yung proseso. Baka lang may mali, di ba? Ulitin natin para makasigurado tayo. Well, ma'am, nasa sa inyo na po yun kung gusto niyo na mag-run ulit kami ng test. But, I guarantee you na ganun pa rin po ang kalalabasan. I'm really sorry, ma'am. Excuse me po. Christy, listen, okay? Listen. Hindi natin expected itong naging outcome ng test. Pero wala tayong magagawa. You understand? Wala tayong magagawa. We just have to accept it. And we have to deal with it. Paano ko po sasabihin kay Jordan, ma? Hindi ko natatakot ako, ma. Ma. Jordan, ma. Natatakot ako. Paano ko siya harapin? Alam kong nangako siya sa akin na tatanggapin niya yung bata kahit anong mangyari, pero makilala ko siya. Dadamdamin niya to pag nalaman niya yung resulta. Pero, pwede namang hindi niya malaman ang totoo, hindi ba? Magsisinungaling ako sa kanya, ma? Ma, wag na, please. Ayoko na pong gawin yun. Minsan na akong nagsinungaling kay Jordan tungkol sa relasyon namin ni Leon. Muntikan na kaming masira nun, ma. Ayoko na po talagang ilagay sa alanganin yung relasyon namin mag-asawa, ma. Owen, in a while...